Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tunay na wagas ang pagmamahal niya. Walang maliw, walang humpay noon ngayon at kailanman. Lahat ay sa kanyang kaparaanan. Ang nagugupo ay kaya niyang itindig at sidlan ng kalakasan. Ang nawawala sa katotohanan, maaari niya ibalik at sidlan ng katotohanan. Subalit paano kung ang mga anak niya ay tuwirang siya ay tinalikdan? Sa buhay ng tao, sa daigdig na ito, ang nagsusumakit at nagsusumikap magpakatotoo, kay daming pinagdaraanan, kay daming pinakikibakahan at nilalabanan. Subalit kaya lamang nakakalaban nang dahil sa pagtitibay na kaloob ng tinanggap na Diyos na walang hanggan. Kaya lamang lumalakas ang loob at tumatapang nang dahil sa kaloob ng tunay na bumuhay sa katauhan. Paano nga ito mapapatotohanan ng lahat ng tao kung hindi naman lahat ay iisa ang layunin at damdamin? Kaya't magkakaunawaan lamang yaong iisa pawa ang kaisipan at nilalayon sa sanlibutan. Mga mahal, nawa kung papaano sinasabi ng tao siya'y mananampalataya, totoong gawin niya yaon upang maramdaman niya ang kanyang tinatawagan ay tapat at totoo. Kay hirap pakibakahan, pakitunguhan ang mga taong hindi ka maabot sa iyong kagustuhan ukol sa kabanalan. Subalit, bilang katauhan na damdamin mo'y iniba ng Ama, walang sakit kang paghihirapan para sa kanila, kundi lalagak mo lahat sila, yamang hindi makaunawa sa hangarin mo at layunin na tulad ng hangarin ng Kristo, pinaghari ng Ama sa lupa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kapag ang tao'y nangangailangan, pumapasok na ang pagkalito. Pag-aalala ay natatakot. Nananaig yung takot sa pag-aalala sa buhay. Gayon din sa karamdaman. Kaya't kumisan, kung ano'y sabihin, sunod lang ng sunod. Dahil sa paghahanap ng kagalingan, kagustong gumaling. Bakit kaya hindi gawin ay magtiwalang lubos sa Ama at tumawag sa Kanya? At pagkatapos, sa Kanya mo idaing ang iyong mga hinaing at sa Kanya mo ipagkaloob at hintayin mo ang Kanyang kaloob. At paano ito magaganap kung bilang pagkatao? Sadyang mahirap unawain ang taong pag-iisip, taong damdamin. Kaya halina kayo mga mahal. Hilingin ninyo, kayo makadama sa Espiritu Santo. Kayo'y makakilala sa kalooban ng Ama at maunawaan ninyo ang mga kagustuhan niya. Sa gayon, ang bawat pagparito ninyo makapagdudulot sa inyo ng sigla, yamang nagbabata rin sa inyo ang mga pinagsusumikapan ay makapaglingkod sa inyo. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Ama ko, Ama ko, Ama ko, kay hirap itama ang mali sa lupa. Kay hirap paglapatin ang hindi pantayang haba. Kung nakaungos at patuloy na angkop sa palad ng tao, paano nga itong
may susukat sa daliri niya. Kaya tanging ikaw nakakakita ng kalooban at kaisipan ng iyong mga anak. Ilapat mo sa bawat isang marapat na ilapat upang maangkop sa iyong kalooban at maramdaman nila ang kung anong damdamin mo para sa kanila. Sa gayon, patuloy na makikinabang itong mundong ito. Yung mga anak mong binuhay ay mula sa iyo, sa iyong kagustuhan at kalooban na mabuti pawa para sa kanila. Sadyang, kung hindi magiging ganap at dapat, mahirap nang tumanggap ang lahat. Subalit ikaw na rin ang may wika. Ang sumasayo'y sumasa kanya sila sa iyong espiritu. At ang sumasayong espiritu'y mawawawaan ang iyong nasa. Kaya't ang pinag-isa mo sa espiritu'y matatanggap nila ang mga nasa mo at layunin sa mundong ito. Kaya tuwiran mong tanglawan at liwanagin pa ang sa iyo'y nagliwanag na, nakaunawa ng marapat mula sa iyo. Sapagkat sa bawat hamon ng buhay, tanging ikaw lamang ang siyang magpapatibay. Tanging ikaw lamang ang siyang magpapalakas. Tanging ikaw lamang ang maghuhulagpos upang makasadsyad at makapagtagumpay. Sapagkat sa iyo lamang ang buhay at kalusugan. Nekkarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Pag isa kang naglilingkod sa Panginoon, marami kang makikilalang tao, makakahalubilo, mapapakitunguhan, iba't ibang uri ng ugali, iba't ibang uri ng kagustuhan, iba't ibang uri ng pagnanasa ng tao. Kaya't kung magbibilang tao kang pakikitungo, mahihirapan ka. Subalit kapag espiritu ang pinanguna mo sa iyong pagkatao, makakaya mo lahat pakitunguhan ng kapwa-tao. Naniniwala po ba kayo doon? Sapagkat kung paano ikaw tao nanunubok ka sa kapwa mo, ang bawat isa'y nanunubok sa inyo. Tama po ba? Kung normal ang pagkatao mo'y sinusuri mo yung kapwa mo, kung totoo ba siya sa'yo, kung tapat ba siya sa'yo, tama ba ga? Yung normal din pagkatao na kausap mo at kasama mo, ganun din ang ginagawa niya sa'yo, tama ba ga? Sa makatwid, wala nang katapusan ng pagsusuri ng bawat isa. Wala nang katapusan ng pang-uuri ng bawat isa. Wala nang katapusan ng pagtingin sa kapwa-tao kung ano siya, kung totoo ba siya o hindi siya. Kailan kaya matatapos yun? Sadyang walang katapusan, sapagkat iba't iba nga ang layunin, iba-iba ang damdamin. Subalit, paano naman yung mga nakikipagtotoo? Paano nila makikita sa kapwa nila yung totoo? Paano nila mararamdaman sa kapwa-tao ang pakikipagtotohanan? Tulad ng Ama. Kaya nga mga mahal, kapag ang tao ang iyong pinagmasdan, kapag ang tao ang iyong pinakinggan, hindi ka makasasadsyad sa kabanalan. Sadyang gayon ang isip at damdamin ng tao. Hindi bagat, may mga taong gawin mo na lahat ang magagawa mo sa kanila. Ibigay mo na lahat ang kakayahan mo sa kanila. Minsan ka lamang nagkulang. Iba na ang pakikitungo na gagawin sa iyo. Subalit kung kapwa kayo totoo at kapwa kayo tapat, nagkukulang man kayo sa bawat isa,
Di bagat nagmamahalan pa rin nagkakaunawaan kayo? At yan ang ama at ang anak. Ang ama, ipinagkatiwala sa anak ang lahat ng marapat. At sa pagtitiwala ng anak, gunanap naman sa marapat, gumawa ng dapat. Subalit, bakit pinahintulutan na masakitan ng anak? Bakit niloob na pahirapan ng tao ang anak? Samantalang wala namang hinangad kundi pawang mabuti. Malalim na pagninilay sa hindi makaunawa, subalit mababaw sa mga nakakaunawa. Sadyang gayon pala, para mapatutuhanan mong tapat ka sa ama, talimahin mo'y gusto niya, sundin mo kalooban niya, damhin mo kung sino siya, at makikilala mo nga kung sino siya. Buhay ba ang ama? Subalit sadyang napakahirap. Kaya kapag isip mo ang ginamit mo, mahihirapan ka. Kapag kalooban mo ang ginamit mo, mahihirapan ka, masasaktan ka. Kapag ang kaloob ng Espiritu Santo ang ginamit mo at ang damdamin mula sa Ama ang pinaghari mo, walang hirap para sa iyo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat siyang magpapatbatid sa iyo, bakit ganun? Bakit ganyan? Anong dahilan? Subalit sa mga taong walang pangunawa, hindi naman kayang tanggapin ang kanilang kamalian at pagkukulang. Buhay ba ang Ama? Naghahanap ang tao sa kapwa niya, siya naman hindi pakita kung ano ang gusto niya. Tama baga? Sa magkapatid man, kung misa naghahanapan, naglalambing yung isa, hindi naman siya marunong maglambing. Naghahanap ng kalinga yung isa, hindi naman din marunong siyang kumalinga. Ganon din sa magulang bilang tao. Kaya't kung hahanapin lahat ng ama ang pagkukulang ng mga anak niya sa lupa, sadyang tatakwil niya na yung tao. Ngunit napakabait at napakabuti nga niya. Kaya't sa kabila man ang pagkukulang, andyan pa rin siya. At nawa matutong mahiya ang tao. At naway matuto na tumanggap ganap sa kanya. Sapagkat kung matututunan ito, maunawaan lahat kung bakit ganun at bakit ganyan ang nagaganap sa buhay niya. Mga mahal, ang nagsisikap na magpakabuti, natatakot magkasala. Subalit sinasamantala naman ng mga walang pakialam sa kanila. Sinasamantala ng mga makakapal, ng mga walang takot sa Ama. Kaya't hindi nga kaya nagaganap ang mahirapan ng kapwa sa gayong mga kapwa. Mga mahal, paano nga makakaunawa ang walang pangunawa? Subalit walang taong masama. Lahat ng tao ay maaring magbago at maaring baguhin kung ano ang kasamaan niya, kung di tatanggapin ang masamang pumapasok sa isip at damdamin niya. At nagaganap ito kung tatanggapin ang Kristo sa buhay ng tao. Ang Espiritu Santo na siyang magpapabago, magbibigay ng tama't marapat sa buhay ng tao. Tulad sa oras na ito, mga mahal ko, kayo naghahangad ng kagalingan. Ang naglilingkod din sa inyo ay gustong magsigaling kayong lahat. Kayo'y naghahanap ng kasiyahan. Ang bumuhay sa inyo ay gusto ring masiyahan. Kayo'y naghahanap ng kagaanan. Ang naglilingkod sa inyo ay gusto ring mapagaan niya ang inyong mga pasanin sa buhay. Ano ang nawala? Ano ang pagkakaiba ng naglilingkod at pinaglilingkuran?
Kung magkakapanagpo nga lamang at magkakaisa, maglalapat sila. Tama baga, mga mahal ko? At yan ang pawang katotohanan. Kung ikaw na lumalapit ay naunawaan mo ang ibig ng nilalapitan mo, mararamdaman mo yung nilapitan mo kung ano siya at sino siya. Upang maipadama naman niya sa'yo kung ano rin ang dapat mong kamtin. Subalit paano? Ang gusto ng tao, siya lang sa tuwina ang pagbigyan. Siya lang sa tuwina ang masyahan. Subalit ang ama niyang magbibigay ng lahat ng kasiyahan sa kanya, ayaw niyang aliwin at pasayahin. Mga mahal, kailan niya kaya malulugod ang ama sa lahat ng nagmimiting pagbigyan sila. Nawa, yamang kayo'y nagmimiting pagbigyan, mithiin din ninyong maaliwang magbibigay. At kayo'y kalugdan sa mabuti niyong layunin at hangarin. Huwag nawang makasarilit, huwag naman sa sarili lamang ang adikain. Sapagkat kung gayon ang pag-uugali ng lahat ng tao, wala nang maglilingkod sa kapwa-tao. Kung maghahanapan, parang nagtatakip silim, magbubulagaan kapag nagpanagpuyaan. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Naway talinghagay mawawaan ninyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay po ba ang Ama? Naunawaan niyo po ba ang kanyang mga salita? At ito po ang binabahagi sa akin bilang tao. Tamang-tama at wala nga pong mali. Oo nga naman ano. Pag humihiling ka sa kanya, gusto mo pagbigyan ka. Siya naman ang hinihiling niya sa iyong kilalanin mo at igalang siya, ayaw mo. Eh, ginagalang ko naman po siya at sinusunod ko. Eh, kung bang ikaw ay nagpapasakit sa kapwa-tao mo, eh, ginagalang mo ba yung ama mo noon? Kung nagpapahirap ka ng kalooban ng kapwa mo, sinusunod mo ba siya noon? Subalit kung umaaliw ka, nagpapagalak ka, at nagbibigay ka ng liwanag, patutoong anak ka ng ama na may liwanag kang mula sa kanya. Buhay ba ang ama? Kaya, lalo na ngayon, panahon ng pagsasakripisyo, pagpapaalala sa naganap na Kristo, kung papaano ang pagtubos ng pagkakasala, sabi ng marami. Subalit ano ang hinahangad ng marami? Bakasyon ngayon, out of town, punta ng ibang bansa, pasyal dito, pasyal doon. Sa may salapi, yung wala, puro buntong hininga, puro hinaing na walang pera. Tama baga? Eh, paano mong kilala ang ama mo noon? Sabi nga, paano maunawaan yung salitang hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang nilalang? Eh, paano nga maisasabuhay ang salitang gayon kung ang gusto ng tao mabusog ay tiyan? Ngunit ayaw busugin ang kaluluwa. Buhay ba ang ama? Paano po maunawaan sadyang napakahirap? Alam niyo po, kung magbibilang tao talaga ako, ayoko rin. Mahirap talagang ulatan ng tao. Ano po? Sa palagay nyo, nakakatuwang paglingkuran yung taong walang pakialam, kundi yung gusto niya lang? Po? Aba, teacher ka, kaya ka nagtuturo, may sweldo ka. Eh, paano kung nagtuturo ka sa ganito, wala kang sweldo? Eh, ala ka namang gusto, kundi kung ano lang yung binahagi sa'yo, maibahagi mo sa kanila. Kung ano lang yung kaloob sa'yo, maiparamdam mo sa kanila. Pagkatapos ay wala ka pang pakinabang na galak, gusto mo pa ba? Ba,
Kayo rin po may damdamin, may kaisipan. Kaya dapat ang masakit sa inyo'y batirin ninyo. Kung alam mong may kagustuhan ka, gustuhin mo rin kung ano yung alam ng kapwa mo na binibigay sa iyo na wala namang hinihinging pakinabang sa iyo, kundi ang paniwalaan mo lang yung sinasabi niya. Paano po? Akala nyo ba masarap mangaral? Akala nyo ba masarap ang ganito? Bawat pagkakamali na mailigaw mo ang iyong kapwa, ikaw ang may kasalanan. Kaya napakahirap mangaral. Kaya't kung magbibilang tao, hindi ko po gugustuhin ito, wala naman akong kabayaran. Subalit hindi lamang matutulan at kasama ito sa misyon, kaya lamang tinutupad. At kung pagkatapos habang nangungusap ang espiritu'y nakangak-ngakang marami, pagkatapos gusto na'y umuwi at dahil matagal, palagay mo masayang maglingkod? Kaya ang mga naglilingkod ng totoo, pinadadama ng Kristo ang pinagdaanan niya. Kung gaano kahirap ituwid ang taong baluktot ang isip. Kala nyo ba kayo lang ang minsan nag-iisip na bakit kaya ganon, ba't kaya ganon? Kami rin mga naglilingkod, nilalabanan lamang yaon sapagkat may takot na kung mananaig ang pag-iisip, talagang tutugot na maglingkod. Lalo na kung dumaranas ka ng hirap. Tuwang-tuwa yung nakinabang, ikaw naman di naalala na nahirapan. Tama baga? Walang pinagkaiba sa may-ari ng bukid. Yung mga mamumulot na walang isip, na gusto'y kumita lang, kukurakot. Hindi naalala yung nagbubukid, maraming gastos. Pag hindi binigyan, sasabihin madamot. Ni hindi tinanong, kumita po ba kayo? Ang inaalam yung hindi siya binigyan. Ang inaalam yung hindi man lang siya nagbigay. Paano kung karampot lang yung bukid niya? At mas marami pa yung ginastos niya kaysa sa inanin niya. Paano pa nga naman siyang magbibigay? Kaya lamang may magbibigay kung mabuti ang damdamin niya. At ang isip niya ay mayroong pagkatakot sa ama at sasabihin niya, siya rin lang at kahit papano'y kumita ako, kulang man ito sa pangbayad ko ng utang, hindi naman di sasapat kung di kita bibigyan. Di bibigyan na kita kahit konti makinabang. Yun namang walang isip at walang utang na loob, binigyan na may salita pa. Sabihin pa, kakarampot naman ka, kadamot. Ganyan ang tao. Tama po ba? Yan ang ugali ng tao. Hindi naman katulad sa mga tindera. Huwag namang magagalit, mga tindera. Sasabihin, ito lang katubo ko, kukunin mo pa. Hindi naman totoo yun. Saan ka naman? Halimbawa, bumili ka ng alkampor. Tubong linugaw ang ginawa, tapos sasabihin, walang katawad-tawad, bumurahin ka pa pag tumawad ka. Yun, may karapatan kang kahit papano magsalita na, huwag ka sinungaling, dahil sinungaling talaga siya. Subalit, hindi lahat ng tao na nakapagsasabi ng gayon ay sinungaling nga. Katulad sa gawain ng kabanalan, kinukumpara-kumparahan lahat ng tao. Alam nyo mga kapatid, pinagnilay ako ng Panginoon. Anak, pagnilayan mo ang mundong ito. Pag may nabalita ng tao roon na nagpapagaling, sugod. Pagkatapos, at hindi siya gumaling, sasabihin, ganun pala ganun. Akala mo ba lahat ng nagpapagamot dito sa iyo ay walang pinanggalingang manggagamot? At ang nangyayari pa ay pinagkukumpara pa. Akala nyo baga may malilim sa espiritu? Tinatapat ko kayo, mga mahal ko. At kung hindi sa espiritu ng katotohanan, ay hindi maglilingkod sa inyo. Sapagkat pwede kayong paglingkuran kung makikinabang
Kaya naglilingkod dahil may pakinabang sa inyo. Subalit wala nga. Saan nakikinabang? Sa pinaglilingkurang totoo. At yaon ang pinahahalagahan ng mga totoong naglilingkod. O, halimbawa, may pinahagi sa iyo ang Espiritu, sambitin mo eka ito, sambitin mo anak. Subalit hindi pa niya pinatupad, kasalanan mo ba yon? Na walang pinagkaiba kay Moises, kay Abraham. Sulong baybayin ninyo. Kaya't matatanong mo maliwanag, Panginoon. Kaya sabi ng iba, sadista ang Diyos. Ganyan ba eka ang Diyos? Pahirapan ka muna bago ka bigyan. At yun mga pinagpapala naman tuwan-tuwa, sabi nila pinagpala sila. Pero bakit nalilimutan naman ng Diyos? Saan ka lalagay? Di ba maluluka ka? Mga kapatid, sadyang napakahirap suriin ang kabanalan kung pag-iisip mo ang susuri. Subalit napakagaan mong maramdaman at maunawaan kung ang Espiritu ng Ama ang nakaugnay sa iyo. Katulad ngayon, sa init ng panahon na yan, magbabata kang uupo dyan, pagkatapos wala ka nga namang pakinabang, hindi ka ba man makapagsasalita? Subalit kung naramdaman mo ang Ama mo, makikilala mo siyang hindi ka man nakakita sa Kanya. Kung nakilala mo siya at nadama, masasabi mong may pakinabang ka na rin. Buhay ba ang Ama? Inyong pakinggan ang mula kay Juan. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di lalakad sa kadiliman. Sinabi sa kanya ng Pariseo, ikaw ang nagpapatotoo niyang sa iyong sarili. Hindi maaring tanggapin ang patotoo mo. Yun ang hindi naunawaan ng tao. Ang pangungusap ng Espiritu sa katauhan ng isang Jesucristo, yamang itinuran habang bumababa ang anyong kalapati. Ito ang anak kong kinalulugdan. Sa makatwid, ang pangungusap ay hayagang pinababatid sa mga nilikha ng Ama na kung sino ang nasa liwanag niya, hindi tatahak sa kadiliman. Sa makatwid, kung tunay na ikay anak ng Ama, na naghahari sa iyo ang liwanag niya, hindi ba magtitiwala ka sa gawa niya? Maniniwala ka sa kanyang mga kapangyarihan na hindi mo kayang liripin? Upang dooy matupad at maganap, ang matawag kang anak na hindi ka nalilisya sa kanyang tuntunin, tulad ng paghamak ng iyong kapwa, ang pag-aalinlangan sa kanyang salita, ang pangungutya ng kapwa, ang pangmamaliit ng kapwa. Kaya't kung bilang pagkatao, sino ang magbabatang maglingkod sa kapwa? Kung nararamdaman ito na hindi siya naniniwala sa kanya, kaya nga't maliwanag ang tinura ng Kristo, hindi lahat ay nakinabang sa kanyang daladala. Sapagkat ang nakipagtotoo lamang at tumanggap ng katotohanan, silang pinagpalang nakinabang sa handog ng Ama sa lupa. Kaya't ang mga malalayo pa ang nagsisigaling, sapagkat silang nagbabatang sumusunod, humahanap, at nakikinig. Mga mahal, mapapalad kayo. Kung sa kabilaman kung saan dako kayo nagmula, subalit, hindi tao ang inyong inaasahang sa inyo'y magpapagaling,
hindi tao ang sa inyo inaasang magpapalaya, kakamtin nyo ang nararapat na kaukulan para sa inyo. Sapagkat kung bilang tao, hindi kayo kayang gamutin, hindi kayo kayang pagbigyan sa inyong kahilingan, at hindi kayo kayang buhayin. Kaya't kailangan nyong hanapin at saliksikin sa kaibuturan ng inyong damdamin ang marapat ninyong tanggapin, at siyao'y magaganap lamang kung tuwirang kayong nakikinig sa salita at nagsasabuhay na may kalakip na gawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Nang panahon ng Panginoong Jesucristo, maraming ginawa, di po ba? Bulag, nakakita, bingi, nakarinig, pingkaw, lumakad. Subalit, sa panahon ngayon, ilang taon na ba itong gawain ito? Ilang taon na. Kayo ang buhay na saksi sa inyong kaganapan araw-araw na nasisilayan. Kung hindi kaya ang ating Panginoon ay gumagawa ng mabuti rito, maglilingkod pa tayo. Kahit siguro bobo ka hindi ka na maglilingkod, ano? Pero alam niyo po ba bakit naglilingkod pa rin? May nararamdaman po ba kayo? Ano kaya sa palagay ninyo kapag tinatamad yung naglilingkod? Buhay ba yung inyong pandama? Pag malungkot yung naglilingkod sa inyo, sasaya ba kayo? Pag mahina yung naglilingkod sa inyo, lalakas ba kayo? Pag nasa dilim ang naglilingkod sa inyo, liliwanag ba kayo? Bakit hindi makita ito ng tao? Hindi makita ng taong may sariling gusto. Subalit yung mga may nakakakilalang totoo, ang pinaglilingkuran at tinahanap ay ang pinaglilingkuran, magagawa ang kagustuhan ng Ama. Buhay ba ang Ama? Katulad sa gawain ito, sino ang nagpapatotoo sa inyo na ito'y hindi gawain ng tao? Ang tao ba? O ang Diyos? Subalit sino ang nangungusap? Bakit hindi maliwanag sa tao na kung totoo mong nararamdaman ang Diyos na tinatawagan mo, dapat kahit sinong kaharap mo, masaya ka? Buhay ba ang Ama? Dapat kahit sinong pinangusap sa iyo, itinanggap mo upang maunawaan mo kung anong gusto niya at ang layunin niya para sa iyo. Sapagkat yung inatasan para sa iyo, hindi niya rin gusto yaon. At hindi niya rin pinili, kundi inatasan siya na pinili siya at tumupad lamang, tulad ng Jesucristo. Upang maganap ang sinambit sa propeta na may magbubuntis na isang babae, may magdadalang tao, may manganganak na isang babae, na isisilang ang Mesiyas. Pinatupad upang patotohanan ang buhay ang salita at makapangyarihan ang salita. Subalit taon ng binilang, hindi ura-urada,
ng itinuran ngayon din pinatupad na kinabukasan. Bakit kayo nagmamadali kayo? Kung yung mga lingkod nagbabata rin, maraming pinagbabatahan. Kaya't kung magkakatulad ng isip, ang pinagbabatahan at nagbabata, may magbabata pa kaya? Wala na, no? Mga minamahal ko, sa makatwid, nawa ang nararamdaman ng naglilingkod sa inyo ay maramdaman din ninyo. Tulad ng Jesucristong naglingkod sa tao na ang nakadamay tumanggap at nasiyahan at ang hindi nagalit. Buhay ba nga, ma? Kaya, katulad sa oras na ito, ba't ganyan ang pangungusap ni Apo Kunching? Parang matamlay, wala siya sa buhay. Anong magiging lakas ni Apo Kunching nyo kung di siya bibigyan? Anong kasiglahan ng espiritu ni Constancia kung di babahagi sa kanya? At ano namang lakas ang hinahanap nyo kung wala kayong pagtitiwala at paniniwala? May lakas bang daratal sa inyo? Kaya mapapalad ang nagtitiwala at naniniwala upang palakasin din ang ibinaba at igawad sa kanyang nagtitiwala. Buhay ba nga, ma? Sapagkat walang manggagamot sa dakong ito, walang mangangaral sa dakong ito na ganang kagustuhan bilang tao upang sa inyo ay magpasikat at magaling na masabi ninyong nilalang. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Naunawaan niyo po ba ang ibig sabihin ng Panginoon? Katulad ni Jeremias, di po ba tinanong niya ang ama? Bakit pinababayaan niya yung mga masasama, yung magsiyaman, ano? Nagtanong siya, no? Kayo po ba, sa palagay niyo, kung yung naglilingkod ay katulad ng mga lagad na ito, naglilingkod, pero dumaranas ng yung iba, nakikibaka sa buhay, walang pera, pinagtatawanan ng kapwa. Kahirap kayang maglingkod ng walang pera? Ano? Kahirap kayang maglingkod na kulang sa pamumuhay? Eh kung mayaman ka, madaling maglingkod dahil nagagawa mo'y gusto mo, no? Eh pero pag hindi, at pinagsusumikapan mong maging banal, abay kung marupok at mahina ka, talagang titigil ka na. At yan ang pinagdaraanan ng mga, ayan, biglang lumakas. Nakisama yung kanina mahina, mahina rin siya. Buhay ba nga, ma? Subalit kailanman ang espiritu hindi humihina, ang tao ang humihina. Humihina ang pagtitiwala, humihina ang paniniwala, humihina ang pagtanggap, humihina ang pag-asa. Tama ba ga? Kaya, ikaw na naglilingkod, kapag mahina rin ang pag-asa mo, mahina ang pagtanggap mo, mahina ang paniniwala mo, mahina ang pagtitiwala mo, tatama rin ka maglingkod. Tama ba ga? Lalo na kung hinahama ka ng mga kapwa mo. At inisip mo yun, eh maglilingkod ka pa ba? Subalit, kung tunay mo nang naramdaman ng ama't nakilala mo siya, maipaglalaban mo siya. At totoo mong masasabi, Panginoon, palakasin mo ako dahil ayoko nang mawalay pa sa'yo. Panginoon, ang aking kaisipan ay kuhanin mo nang hindi ako matalo ng aking mga dalahin sa buhay.
Panginoon, ang pag-asa ko'y huwag mong papatayin sapagkat ikaw lamang ang aking buhay. Panginoon, ang lakas ko ay humihina, palakasin mo ako tulad ng nasa mo, na maging malakas ako ng pananalig ko sa iyo. Di ba dapat ganon? Subalit paano? Kung isa kang mahina at humina ka pa ng humina, may lalakas pa ba sa iyo sa kahinaan mo? Ang mahal, mapapalad ang mga nagsusumakit at nagsusumikap mapalakas ng Espiritu ang pananalig nila. Patototohanan ang tinatawagan mo at pinakikipagtapatan mo, buhay siyang pinaglilingkuran mo. Subalit, huwag umasa ang taong paiba-ibang pag-iisip niya na parang alon sa dagat, na hampas ng hampas at pagdating sa dalampasigan ay sumambulat. Nakatalang maliwanag ito sa banal na aklat. Hindi ba ikaw pang magpapahina sa isang nagpapalakas ng kalooban? Halimbawa, lingkod ka. Ang iyong naging pinuno'y nagpapakatatag, nagpapakatibay. Ikaw na naglilingkod, nakikitang lagi kang nanghihina, lagi kang nanlalambot, lagi kang walang pag-asa, lalakas ba siya sa'yo? Ikaw na lang mag-isa, huwag ka nang mandamay pa. Tama ba ga? Baka sabihin mo sa kanya. Subalit dahil mahal mo naman siya, patuloy mo siyang aakayin at gagabayan. Sapagkat siya o nang nasa iyo. Ngunit, katulad din ng ama, dumaratal din ang takdang nang hihinawa siya. Nawa, huwag dumatal ang takdang panghinawaan kayo, sapagkat walang nakitang pagbabago. Sumainyong kapayapaan, mga mahal ko. Nekkarameneyahana. 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 Kung papaano ang mga lingkod sa unay pinalalakas, panayang pag-uulat, panayang paghahayag, kayo mismo magpapatotoo. Habang dinadalisay ka ng pagpapatibay sa iyo bilang lingkod, maraming pangungusap na nagaganap. Subalit kapag nandyan ka na sa paglilingkod, tulad din ni Apo Kunching, kailangan lagi kang maghanap, kailangan lagi kang makinig, kailangan lagi mong damhin. Sapagkat kung aasa ka na lamang na patuloy kang pangasapin, hindi ka makakaasa. Sapagkat pinagmamasdan ka kung tapat kang anak. At yan nang dapat ninyong pagnilayan. Kaya't anong maliwanag na tinuran sa inyo noon? Pagbatahan ninyo habang sa tuwin ay nangungusap ako, sapagkat daratalang takda, manaka-naka lamang kayong kakausapin, sapagkat tinamnan ko na kayo, na dapat tiyaon ay patubuin ko na ng husto at pinatubo ko na nga nang dahil diniligan ko. Subalit kung paaagaw nyo sa uod, paaagaw nyo sa hangin, paaagaw nyo sa bagyo, kayo na rin ang nagsabing hindi nyo ako ganap na kilala. Kaya't labanan ninyo ito. At pagkatapos, mapapatotohanan ko rin sa inyong akong nagpasibol ng aking espiritu sa inyong katauhan. Ako rin ang nangalaga nang dahil tapat kayo sa akin. Buhay ba nga ma? Subalit paano mapapatotohanan kung walang katapatan? At ang hinihintay mo'y sa tuwin ay pangusapan, hindi ka naman pinangungusapan sapagkat ikaw ay pinagmamasdan. Kung sapat na ba ang pagkilala mo at totoo ka bang nakakilala, hindi pa ba sapat ang buwan taon? At pagkatapos ay sasabihin mong kulang pa, ikaw ang nagkulang, hindi ako anak ko. Maliwanag na sasambitin sa iyo, sapagkat itinuro ko na ang mga marapat mong gawin, itinuro ko na ang dapat mong sabihin, itinuro ko na kung sino ako at ano ako ang tinanggap mo.
sa makatwid. Ito na lamang ang buhayin mo sa akin at itong buhayin mo sa sarili mo. Patuloy mo akong mararamdaman at patuloy mo akong makikilala. Sa hiwaga kong gawa, hindi sa tulad ng taong ngawa ng ngawa. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Kaya nga't maliwanag ang tinukoy ng Kristo, iiwanan ng 99 at hahanapin ang nag-iisa. Sa makatwid bilang lingkod, may tiwala na sa iyo. Pinagtitiwalaan ka na sa makatwid bilang tagasunod na totoo at tapat. Pinagtitiwalaan ka na, kaya't ngayon ang pinupuno naman ng kaaliwan at kabusugan, yung tatamnan pa at hinahanap na matamnan. Subalit, kung ikaw na natamnan at bumuhay na ang Ama sa iyo, niloob mong mamatay ito, hindi na siyang may sala, kundi ikaw na anak niya. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, kaya't maliwanag na papasok ang katotohanan. Ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw. Kaya't kung sumusunod ka sa sinusundan mong liwanag, kailan may di ka madidiliman. Sa makatwid, kaya ka lang nadiliman, lumihis ka sa ilaw na yaan at lumihis ka ng daan. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Kahit ako ang nagpapatotoo sa aking sarili, totoo ang aking sinasabi, sapagkat alam ko kung saan ako nanggaling at kung ako ay saan paroroon. Ngunit hindi ninyo alam ang aking pinanggalingan at ang aking paroroonan. Sapagkat nang dahil hindi nga alam ng tao, pinapaliwanag, inuulat, pinababatid. Subalit paano maunawaan ang ayaw tumanggap? Mga mahal, mapapalad ang gumugusto sa mabuti at hinahanap ang matwid na katwiran ng Ama at niloloob na manahan sa liwanag niya, patuloy siyang tatanglaw at di mamamatay ang kanyang ilawan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Kaya't siya'y tinanong nila, nasaan ang iyong Ama? Sumagot si Jesus, hindi ninyo ako nakikilala niyang aking Ama. Kung nakikilala ninyo ako, siya'y makikilala rin ninyo. Ito ang hindi maunawaang maabot ng tao. Paano nga naman isang tao lamang ang nagsasabing ang pinagmulan ko ay hindi nyo paroroonan at ang pinanggalingan ko ay hindi ninyo pinanggalingan. Sa makatwid, mga mahal, kaya nga'y tinuturo sa iyo kung anong pinagmulan at pinaroroonan upang matutunan mo at pumaroon ka rin naman. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Huwag po kayong maghirap ang kalooban. Huwag kayong maghirap ang pag-isip. Sadyang ganyan sa una. Kami rin nagmula sa walang alam. Lalo't higit ako po. Nagmula rin ako sa walang kaalaman at karunungan. At nagtibay lang ako na ang Diyos talaga pinaglilingkuran ko ng mga nakakakita na ako nang hindi ko na alam ba't nangyayari yun. Subalit, sadyang ganyan po. Kung hindi ka niloob pa na ikay hirangin, subalit niloloob ng Ama na ikay tawaging anak niya at minamahal kang tulad ng mga hinirang niya, dapat damhin mo rin ang kalooban niya. Tama po ba? Kaya hindi ka rin maaring mga tuwiran, ikaw hinirang, kaya nararamdaman mo siya. Ako hindi naman. Anak ka rin naman, di ba ga?
Kung totoo kang nasa Kanya at kilala mo siya, alam mo kung ano siya at sino siya. Tama po ba? Sapagkat kung lahat ay hihirangin niya, sino pa aaralan ng bawat isa? Kung lahat ay manggagamot, sino pa gagamutin nila? Kaya huwag kang mga twiran na ikaw ay hinirang, ako'y hindi, kaya hindi ko alam. Iyon ay kapilosopuhan. Sapagkat sulong kung magkabaligtad kaya, ikaw ang mangangaral at manggagamot at ako magtanong sa'yo. Sabihin ko sa'yo, kaya mo alam yan, gawa mo. Kaya mo nagagawa yan, hinirang ka. Ano mararamdaman mo? Kaya papasok ngayon yung kung anong masakit sa'yo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Tama po ba? Kaya lang, umisan po'y sadyang ganyan. Sabi nga, walang pinagkaiba sa magulang. Sabi sa anak niya, kainin mo yan, vitamins yan. Vitamina Eka yan. Ang palaya. Tapos, ikaw ba nanay, kumakain ka niyan? Abay, hindi Eka. Ang mahalaga, yung pinakikitaan mo ng halimbawa at yung ginagawa mong halimbawa, ang Ama nakakakita, ang Ama nakababatid, ang Ama nakaririnig, ang Ama walang malilihim sa Kanya. Tama po ba? Kaya yung ginagawan mo ng halimbawa na hindi niya makita yung halimbawa mong mabuti, katulad ng isang Jesucristo, aba, hindi nagupo ng mga ayaw. Natiligtas mo yung sarili. Anong sinasabi ng